Ayan, gabi na naman mga kaibigan. Tayo po ay kukwentuhan muna uli kasi meron pong nagtatanong kung buong buhay ko daw po ba doon sa sinasabi kong almost 41 years sa pamilya ako, hindi raw po ba ako nagtrabaho. Ayan, sa atin pong subscriber, Madam, nagtrabaho naman po ako. Ako po ay dalaga pa. Ang una ko pong trabaho ay sales clerk o kaya sales lady po ng SM Cubao. Yan. Nung panahon po ng kabataan ko ay sinubukan ko rin po na magtrabaho sa SM at isa po ako doon sa pioneer na naging sales lady ng SM Cubao. At hindi po ganun, madam, kadali ang magtrabaho na bilang sales lady kasi nung araw kami po yung unang-unang grupo ng sales lady ng SM Cubao. Required po yun na kailangan 3 inches po talaga yung aming sandals, tapos closed shoes. Nung mga time na yun, mga trainee kami, so kailangan mong sumunod sa patakaran ng SM. So closed shoes, 3 inches. Tapos ang aming uniform ay pencil cut na navy blue at saka blouse na white para kaming mga estudyante ng Adamson University ang aming uniform. Tapos ang aming shoes kailangan ay black, dapat naka-stocking ka, hindi pwedeng walang stocking. Tapos everyday dapat naka-makeup ka, makapal ang makeup, makapal ang lipstick, makapal ang eyebrows. Yan. Buong buhay ko po hindi po ako mahilig mag-makeup. Kaya tingin ko po yung mannequin doon sa tabi ko para magkamukha na kami ng mannequin sa kapal ng makeup. So yun, madam, nagtrabaho din naman po ako at hindi po ganun kadali ang maging sales lady ng SM kasi ang trabaho po ng sales lady noon, kung nasaan ang customer mo, doon kanya hihintayin, uutusan kanya, kumuha ka ng ganitong size, ganitong kulay, at tatakbo ang sales lady papunta po sa stock room at kukuha ka doon ng hinihingi na size. Pag nag-fit naman ay sikip pala, kuminsan maluwag, tatakbo ka na naman, naka 3 inches ang takong mo. Tatakbo ka uli sa stock room para palitan uli ng size o kulay. So, ganun po ang trabaho ko ng araw sa SM. Tapos, dahil nasa po ako, nasa unang department po na napuntahan ko ay infants section. Hanggang napunta po ako ng children's wear, yan. Teens wear, yan. 3 po yan ang At yung aking mga customer, mga artista nung araw ay yan, si Alma Moreno, nakita ko yan, Elizabeth Ramsey, marami pong mga artista. Kaya lang hindi ka pwedeng tumili-tili doon sa loob ng kapag empleyado ka, tinitignan lang namin sila. Ina-assess lang kapag namimili, gano'n. May mga foreigners, mostly po mga Indian, mga Bombay, ang mga customer namin ng araw. So, yun po, nagtrabaho po ako sa SM. Noong una, nag-aral muna ako. After ng 1 sem, sinubukan ko po magtrabaho sa SM kasi nakita ko po kasi nung araw po, parang napaka-social po ng sales lady ng SM. Kaya sinubukan ko po. So, natanggap naman. Ang manager po namin ng araw ay si Mr. Javier. Yan. Tapos, ang accountant namin ay si Mr. Ronald Mangoa. At ang aking mga supervisor naman ay si Miss Arcaina,
Miss Fernandez ba yun? Basta ganun, hindi ko na maalala yung iba ko pang mga team leader doon. Tapos ang lagi kong kasama na kumakain ay si Maristela. Meron pa akong naging kasama na si Miss Kipit, parang gano'n. Miss Galit, basta maganda siya na bata. Kahit hindi siya 5'3", tinanggap siya ng SM kasi ang ganda niya. So, yun. Kumbaga ang sales lady ay hindi po ganun kadali ang trabaho ng panahon namin. Ngayon po, medyo maalwa na ang mga sales lady ngayon. Kung araw, kailangan talaga, pag may customer lumapit sa'yo, i-assist mo talaga yan hanggang sa matapos, hanggang doon sa counter. Bit-bit mo, pasan-pasan mo yung mga in-order nila at hindi ka pwedeng, alam niyo po mga kaibigan, ayan, Madam Perla, ayan, si Madam Perla yung nagtanong sa atin. Sobrang nakakaantok po sa SM. Kaya may time na pupunta ako ng CR kahit man lang 2 segundo makaidlip ako kasi sobra pong malamig ang aircon, tapos yung music pa nakakaantok. Tapos minsan wala pang gaanong customer. Kaya talagang nakakaantok. Hindi po talaga madali ang mga trabaho. Tapos nang ako po ay pinakuha ng kuya ko ng pinalitan yung kurso ko. Pinakuha po ako ng vocational course ng teletype operator kasi pwede raw po yun sa barko dahil at that time ang kuya ko po ay seaman. Nagtrabaho naman po ako sa isang technical school. 3 months lang po yung offer ng technical school. At puro po practical yan. Nag-install sila ng mga kuryente doon sa building na yon, doon sa school na yon. Tapos yung mga refrigeration and air conditioning. Tapos meron din po kaming kursong teletype operator doon. May mga estudyante din po kami kumukuha doon sa amin kasi doon po sa technical school hindi po agad-agad na kami ay gagamit ng machine. Ang teletype operator po, yan, ang trabaho po niyan ay gumagawa ng mga telegrama nung araw yan. Alala niyo po ba yung aking mga ka-senior dyan, RCPI, yan. Pero may po yan may parang board exam, ganun, na para magkaroon ka ng license to operate. Yan. Yan po mga gumagawa ng mga mensahe sa barko. So, yun. Kahit pa paano po, nagtiyagaan kaming dalawa ng kursong yun. 1 year lang naman. Kaya natapos ko din po yun. At halos 1 taon din po ako nagtatrabaho doon sa technical school. Napakabait po ng aking boss. Mag-asawa po yun na parehong abogado, si Sir Villanueva at saka si Ma'am Villanueva. Napakabait po nila. At mostly po, ng aming estudyante sa technical school ay puro po mga kalalakihan. Kaya hindi po pwede doon magsuot-suot ng palda o damit, bestida. Kailangan po doon, para kang si Gabriela Silang. Kailangan naka-rubber shoes ka, nakamaong ka araw-araw at kailangan matapang ka kasi ako po, at that time, ang age ko mga 17 lang. 17 to 18. Tapos ay hindi na, mga 18 na rin po ako pala noon. 18 going to 19 na. So, hindi po pwede yung pa-smile kasi mga estudyante mo kasi ang mga estudyante ko po, mga Madam Perla nung araw ay ang edad po, ang matanda na edad ay 52. Meron po kami enrollees na 52 years old.
Ang pinakabata po ay 16. Yan po. Yan po ang mga trabaho ng araw na kailangan matapang ka, stricto at kailangan suplada ka. Kasi pag mahina ka, luluko-lukuhin ka lang ng mga estudyanteng mga kung minsan yung mga pilosopong estudyante. Minsan, pag absent po yung aming isang teacher, ako po ang nagtuturo kapag hindi po practical. At mahirap po magturo sa mga matatanda. Ay, nakpo. So, yun, madam. Nakadalawang trabaho din po ako. Tapos, nung ako ay nag-asawa na at the age of 20, ay, sus. Grabe na po na trabaho, madam, ang aking ginawa. Yung lahat na yata nang pwedeng ibenta ay ibenta ko na. Lahat po ng laman ng tawag dito ng baklaran, kasi po nung mga panahon na kami nasa Bikutan, nagpapahulugan po ako sa mga driver doon, kasi ang mister ko po ay isa rin pong tricycle driver doon at that time. Pero alam niyo po, ang mister ko ay graduate din po yan sa college. Ang problema nga, mga kaibigan, yung kanyang kurso, may kurso pa yan na ang trabaho ni Mr. naman noon ay dropsman sa sa pong mining sa Baguio. Tapos machinist din po yan. Palibhasa po yung kanilang tatay po yun nagtatrabaho sa munisipyo ng San Fernando, La Union, na isang karpintero ng munisipyo. Pag may mga ginagawang tulay o kung kasama ang tatay niya doon sa mga project. Hindi po nagamit ni Mr. yung kanyang pinag-aralan. Doon po siya concentrate sa pagdadrive. After driving construction, dahil may mga kapatid po siya na engineer at architect at contractor sa construction, kaya doon po ang kanilang tema ng trabaho nila. So ako naman ay nagmana din po ako sa aming nanay. Kasi alam niyo mga kaibigan, kung bakit natutunan ko pong maghanap buhay, kasi lumaki po ako na nung panahon na namin, medyo maluwag-luwag na po ang sitwasyon ng buhay. Dahil pang-anim na ako sa magkakapatid. Kahit po rambul-rambul na yan ang sitwasyon ng samahan ng aming mga magulang. Pero yung aming nanay, mahilig po yun magnegosyo. Kaya elementary pa lang po ako, bibigyan ako ng nanay ko ng halagang 50 pesos, 50 pesos. Tapos sabihin niya sa akin, abangan mo yung jeep, sumakay ka, pumunta ka sa ganitong baryo. Meron ako doong pinausap, nabibiling ko lahat ng kanya mga bote. Yan. Libo-libong mga bote, mga kaibigan, ang binibili ng nanay ko. Sako-sako po yan. Talagang naka-arrange po yan sa sako. Tapos isasakay po niya yan sa barko. Tapos dito po sa Binondo, dyan po yan sa Pier 6. Yan, alam na alam ko po yan. At bata pa po ako ay taga-timbang na po ako ng mga, nung ako po ay nasa high school na, utusan ako ng nanay ko, timbangin mo niya sa doon, sa mga kabundukan, doon sa malayo. Tignan mo mabuti yung timbangan, ha. Bibilhin ko po yung mga alagang baboy ng kanyang mga kausap, na bibilhin yung alagang baboy. Kaya ganun po ang ang natutunan ko, nakagisnan ko sa aking nanay.
na kahit magulo, parang impyerno ang aming tahanan noon. Mahirap pala yung puro pera ang inaasikaso ng tao kasi walang panahon sa pamilya, walang panahon sa sarili. Kaya kagulo ang buhay. Kaya kung hanap buhay lang, Madam Perla, no, sa nagtatanong, ano po ako dyan, sagad po ako sa paghahanap buhay. At saka, sumasama po ako minsan sa nanay ko. Alam niyo po yung mga yung mga baboy na ibibiyahe namin dyan sa Tondo, ay Binondo. Pakakainin po yun, madam, sa barko. Nung araw po, ang mga tao dinadalhan po yan ng pagkain ng mga tauhan ng barko. Pakain ng barko yan. Tapos, lahat po ng mga sobra-sobrang pagkain, dala-dala ko po yan ang timba. Kukolektahin ko po yan. Kaming dalawa ng nanay ko, kukolektahin po namin yan lahat ng mga sobrang pagkain ng mga pasahero. Tapos, ihahalo po namin yun sa dala-dala ng nanay ko na yung ipa ng palay na yung pino. Ihahalo po yun doon para pagkain ng baboy. Kasi kailangan pong kumain ng baboy para pag tinimbang po, pagdating namin sa pier at tinimbang yun, yun lang po ang makakadagdag na para bumigat po yung timbang ng baboy. Kaya kailangan po bago kami bumaba ng barko ay mapakain po talaga yung mga baboy na yun. At maliban po sa baboy, sa mga buti, Diyos ko po, libu-libong mga buti. Buti po ng syuktong, buti ng beer, buti ng gin, lahat na po ng klase ng buti. Namili pa po kami ng nanay ko ng ng mga bakal, mga kaibigan. Diyos ko po, nilalagari yung mga sasakyan. Alala ko talaga nung araw. Yung mga sasakyan ng gobyerno nandoon na lang sa tabi kinakalawang. Ginagawa ng mga tao asitilin. Kanilang hindi pa po masyadong mahigpit ng araw inaasitilin para ibinta sa nanay ko, pira-piraso na. So, yan po. Tapos, nadagdagan pa uli yung mga laman po ng karagatan, yung mga sea urchin, yung tawag sa amin, yung banawog, yung mga parang mga kahoy sa ilalim ng lupa na napakakunat, parang plastic, babalatan po yun. Mga seaweeds, tapos yung yung cucumber sa dagat. Ako, mga kaibigan, lahat na yata ng laman ng dagat na pwedeng ibenta bininta na ng nanay ko yun. At lahat po kami na magkakapatid kasama po dyan sa hirap ng sitwasyon na yan. Hanggang nauso po yung puka shell yan. Yan pong Boracay na yan, mga kaibigan. Ang nanay ko po dyan, ang unang nakaapak sa Boracay na yan, wala pang katao-tao na yan. Dyan po nila kinuha yung puka shell na talagang doon ko po nakita na talagang nagkaroon po ng pera ang nanay ko dahil po sa puka shell. Ngayon, nung dumami na po ang mga negosyante sa amin, ayan na. Pumunta na sila rin ng Boracay at namili hanggang sa nawala po yung mga puka shell na yan. Parang parang usok na nawala. Wala nang makuha na puka shell sa baybayin ng Boracay. Tapos, pa ba ang mga hanap buhay? Yan, naranasan din po ng nanay ko. Kami dalawa ng nanay ko magluto ng bukayo para ibenta rin sa mga kapitbahay. Naranasan din po namin na magkupras sa aming sariling mga nyug. Talaga naman mga kaibigan, yung trabaho na yan. Iipunin namin yung mga nyug. Pag naipon yon, so babalatan yon ang mga nagtatrabaho. Pag nabalatan, kasama naman kami doon sa magbibiyak ng nyug. Pagkatapos biyakin, i-arrange po yun doon sa tinatawag naming tapahan kasi pauusukan yun. Tapos hindi ho pwedeng iwanan yon kasi masusunog yung tapahan, masusunog yung kopra. So bago man lang maipira yun, katakot-takot na hirap muna ng katawan ang maranasan.
Naranasan ko rin mga kaibigan yung magpaupa ng pagtanim ng palay. Ayun pa pala. Nung natapos na po yung mga sea urchin na yan, yung laman ng dagat, nag-export po, naging exporter po yung aming kapatid na panganay. Mga native product po, mga basket. So, isa po ang isla namin na nagbibinta po ng libu-libong mga basket yan. Meron pong nagmumula sa Pangasinan, yari naman sa tingting ng nyug. Sa amin ay nito, meron din pong galing ng Mindoro, nito din. Kasi ang nito po ng Mindoro ay itim. Ang nito naman po ng Sibuyan Island ay parang lang siya. May green, okay, parang light brown. So, yan po ang ginagawang mga basket ng araw. Naranasan ko mga kaibigan magtrabaho, gumawa ng basket na set of 10, set of 5, yung mga hamper na pagkalalaki na pwede ka nang matulog doon sa loob. Sinubukan ko po yan. Talaga pong lakas, yung lahat ng lakas mo ay gagawin mo doon. Hanggang sa yung yung pinggan, yung parang, bang tawag doon? Yung kapag may handaan, yun ang ginagamit. Yun, ito plate. Ay naku, malakas po akong gumawa niyan kasi mas mabilis po ang pera dyan sa nito plate. Tapos, yung mga mga shells, mga sigay yan, kami magpipinsan. Pag galing namin ng school, sa gabi, nakaready na po yung aming mga lampara na puno ng gas para po mag-ilaw ng sigay para ibibenta po namin, pangbaon namin. Nanay ko po, kaya naman kami i-provide ng baon, pero sinanay po nila kami na maghanap buhay mga bata pa, kaya natuto po kami maghanap buhay. Kaya lang mga kaibigan, yan nga, para bang pag hindi mo tuka o naituka ng Panginoon sa buhay mo yung mga hanap buhay na pinapasok ng isang tao, parang walang pag-unlad. Hindi ko po alam kung ano nangyari sa mga negosyo. Kasi minsan kapag hindi mo pag-aralan yung negosyo na pinapasok mo, madalas kasi na nangyayari, kinain mo na yung tubo, kinain mo pa yung puhunan, so wala na maibalik. Mahirap yung nangungupahan ka ng bahay, nangungupahan ka ng pwesto, lahat. Tapos dumating naman sa punto na may bahay na kami, ang problema naman, yung pwesto naman namin nasa sulok, wala rin tao. Kaya yun, kumbaga kailangan talagang study table ang gagawin kapag pinapasok po natin ang negosyo. Masipag po ako sa masipag na tao, lahat po ay gagawin ko hanggat kaya ko, pero kulang po sa pag-aaral sa pagninegosyo. Yan po ang mali doon. So yun madam, sana ay sagot ko po ang inyong tanong. Kung trabaho lang po madam ay ginagawa ko pong araw ang gabi. Ang dami ko pong ginawang trabaho sa buhay ko para lang po suportahan ang pamilya at makatulong po sa aking asawa. Dahil hindi po ganun kalaki ang kinikita. Kapag may anak ka na pong 4 at that time, tapos ang kinikita mo para lang sa 2 anak, kailangan pong gumalaw ng partner sa buhay para madugtungan o madagdagan yung budget. Anong araw ang upa sa bikutan ng bahay? 5,000 or 5, ganun. Ay, inisip ko po yung yung almost 30 years. Hindi lang 30 years 40. Kasi kami dito 1995 po kami pumunta dito. Upa pa din. Tapos 2010 lang po kami nagkaroon ng sariling bahay. The rest po yan upa. Magmula po ng 1984, nangungupahan na po kami. Nagkabahay lang po kami 2010. Kaya parang yung lahat ng pinaghanap buhayan napunta lang sa mga may-ari ng bahay. Napunta lang po lahat doon.
Kaya mas maganda po yung may sarili kang pwesto, hindi ka umuupa. Lalo na sa panahon na yun, grabe po ang mahal ng upa ngayon ng mga pwesto. Naranasan ko na pong kulang na lang tumaob ang barko. Kasama ko ang nanay ko, dala-dala namin yung kanyang mga paninda mula sa baboy, sa mga buti, sa bakal. Halo-halo po yan. Kapag inabot po kami ng bagyo sa gitna ng dagat, nagtitinginan nila kami ng nanay ko kasi sabi ko pag lumubog talaga ang barko, wala. So, yun po. Kumbaga tumanda po ako sa madam, sa paghahanap buhay. At ngayon nga lang pong taon, itong year 2023, diyan na po nag-end yung aking hanap buhay. Napagod na rin po, madam, yung aking isipan, ang aking katawan sa paghahanap buhay. Dahil grade 2 pa lang ako, namimili na po ako ng buti sa mga kapitbahay. Bit-bit ang sako. Pag sinabi ng nanay ko, yung ganitong buti ay ano ito ha? 5-5. Yan, ganyan po yun, 5-5. Yung ganitong buti ay 3-5. So, kailangan ilista mo yun sa utak mo. Kaya maaga po kami na train ng nanay ko sa hanap buhay. At lahat po kami magkakapatid. Mahilig po kami maghanap buhay. Yun lang po ang aking maikwento sa inyo na aking mga trabaho. At maliban po doon, siyempre yung trabaho ko po dito sa loob ng bahay, ang pag-asikaso sa pamilya. Kaya sana madam, nasagot ko lahat ang inyo pong tanong. At maraming salamat po dahil pinapanood niyo po ang aking mga video, aking mga kwento dito po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. At sa open naman po mga kaibigan, sa comments, ang comment section po ng aking mga videos ay open na open po yan. Kahit man sa mga base o ano man, open po yan. Pwede po tayo magkwentuhan dyan. At kung meron nga po nung nakaraan, di po ba sabi niya, bakit yung adobo na luto mo parang sinigang, ang laki ng sabaw. Sabi ko naman kasi kailangan ng manugang ko na nagpapa-breastfeed, kaya laging maraming sabaw ang luto. Okay lang po yun, kahit ano po ang comments, masaya po yan kapag marami po tayong sinasagot na comments. Kaya hanggang dito na lang po mga kaibigan ang aking kwento. At pagpasensyahan nyo na kasi sa ganitong oras po ako nagbibideo, sumasagot sa mga tanong kasi ito lang po talaga yung oras na tahimik. Ayan po, tahimik na po ang gabi mga kaibigan. Ayan, nandito po ako sa sala ng aming kubo. At tingnan nyo po sa labas ng aming gate. Ayan, madilim na po yan. Kaya, yan, hanggang dito na lang po ang ating video mga kaibigan. Isara ko na po itong aming bintana. At maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panunood at pakikinig ng aking mga kwento po dito sa aking YouTube channel. Good night po sa inyong lahat. Ingatan po tayo at bantayan ng mga mandirigmang anghel ng ating Panginoon sa ating pagtulog ngayong gabi. God bless us all po.